this wonderful, sophisticated civilization that had close links with the rest of the region. Lo and behold, it was this treasure trove of gold object. I never thought that there was such a collection anywhere. So I thought it was a pity that we would let something as valuable to our history just be dissipated away. We as a people are always searching for our identity. But when you see this collection, you think, oh my goodness, that is the core. That is who we are. Gold kaya ito, ano? Kinuha ko yung yung bati resolution. Pinasok ko doon sa ginto. Pagkatapos, kuha ako ng basahan, pinunasan ko. Tapos kita ko, ginto pala ito, yun, tira na. Nasabi ko sa isip ko. So lahat na nakita ko, pinulot ko. Bulldozer operator si Berto ng Sumakumagay nang matuklasan niya ang iba't ibang gamit at alahas na ginto sa Sitio Magroyong. Isang linggo na niyang pinapatag ang daan para sa irrigation project ng National Irrigation Administration noon. Marami ka bang nakita? Oo, maraming mga nakita. Na kumikinang? Oo, maskin maliit lang, tingnan mo. Wala ka nang kasama mga ibang... Wala ako lang sa... Marami ang nagdaan dito, mga tauhan. Oo. Mga tao dumaan. Nang araw ding iyon, isang operator ng driller ang nagawi sa may area niya at may itinapon sa may kanal na kanyang ginagawa. Baka daw maging sagabal sa pinapatag na daan. Yung helmet, gold pala yun. Ganon sa blade ng grader. Siyempre, pagdaan sa grader, nagkanal ang agi, tinapon niya diyan. Oh, tinapon niya. Pinulot ko yun, in common. Huwag ka na lang, doon ka na lang mag-grader sa dulo. Ako na lang dito. Nagkalat daw ang iba't ibang piraso ng ginto. Galing ang lahat sa bundok na pinagkunan niya ng panambak. Bukod sa mga sinturon, may mga kwintas, bracelet na nabaon lahat sa lupa. Pinulot niya ang lahat ng kumikislap isa-isa. Para masiguradong ginto ang kanyang mga napulot, pinatakan uli ni Berto ng asido mula sa baterya ng scraper ang mga alahas. Ilagyan ko na ng muriatic acid yung battery solution niya. Para i-testing? Para i-testing kung lahat pa ito ay ginto. Ginto pala ito, buhay na ko. Ayaw ko na magtrabaho bukas. Sabi ko, buhay ng pamilya ko. Inilagay ni Berto ang ginto sa isang sako. Ipinagitnaan niya ang mga ito sa mga saging. Ang 4 na gintong sinturon isinuot sa ilalim ng kanyang pangitaas. Bandang 5:00 ng hapon, wala nang makitang kumikislap si Berto. Sabi ko, kung mayroon bang galing, sa iba na lang. Kaya ako okay na rin mabuhay ng pamilya ko. Bago umalis sa area, sinira niya ang alternator ng scraper para hindi mapilitan mag-overtime. Pero isip ko naman, maski isang buwan nilang ayusin, hindi makaya yan.
kung hindi palitan. Sinira ko pala, kaya parang hindi ayaw ko maka-overtime. So pagkatapos nito, kuha ko ng basahan, tapos tinapuhan ko yung scraper, sabi ko, scraper, salamat, salamat, mabuhay na ko ini. Hinagkan ko pa bago pumalis. Nakangiti pero kinakabahang pinasa ni Berto ang sako ng ginto. Sumakay siya ng dump truck kasama ang iba pang trabahador ng NIA. Biniro si Bert ng isang kasamahan. Ano ba yan, Bir? Sa akin, sa pamilya ko. Pahingi. Gamay rin na, gamay. Sabi na isa, baka ginto yan. Sabi tayo ng ginto, kumuha. Saging yan, tingnan mo. Ay, saging pala. Kuha ko ginto. Inip na inip si Berto habang sakay ng dump truck. Paghinto ng sasakyan sa daan patungo sa kanyang bahay, nakahinga siya ng maluwag.